Okay, so hindi pala siya kagaya sa sa mall na kang manatili sa barko, sa bus na yung sinasakyan o sa yung service na sinasakyan. Kumbaga, habang lowland ka sa bus ay pwede kang habang ang iyong bus ay lowland sa barko, pwede kang sumakay sa loob nito. So dito ay hindi. For today's video is gagawa ko tayo ng parang review sa kanilang Alin Port or Port of Alin, Northern Samar. So itong lugar nila dito, itong kanilang pantalan, dating hindi to ganito kaganda dati. Ibig sabihin maganda rin naman siya dati pero mas lalo siyang gumanda ngayon, pansin ko lang. And so I expected ba na siya mas lalo nang yumaman itong si Alin, Municipality of Alin, Northern Samar. Pero yun pala ay sila parang mas tumaas. I mean nagiging sila 5th income class municipality na sila So yung iba nagiging syudad na, yung iba from 5th income class to 3rd to naging 1st income class municipality. Itong si Alin ay paatras yata. Dati nung 2009 ako andito, sila ay nasa 4th income class municipality. Ngayon nasa 5th income class na sila. So parang napag-iisip-isip ko tuloy na baka kurakot ang mayor dito. Baka kurakot yung kailangan vice mayor, baka kurakot yung kanilang congressman sa kanilang distrito and yung kanilang governor kasi bakit hindi man lang nila na naging syudad or naging first income class municipality ang Alin, Northern Samar. To the point na sila yung parang pinaka focal point or pinaka port or yung pinaka portal, lagusan, daanan ng mga taga Mindanao papuntang Manila and vice versa. So ano bang ibig sabihin nun, Anong kinalaman ng mga taong pumupunta ng Mindanao papuntang Manila, vice versa. Siyempre, libo-libo na katao yun ang bumabiyahe dito. For example, ang pamasahe dito sa kanilang port ay kapag katatawid ka ng Matnog, Sorsogon or Sorsogon to Alin, mamasahe ka ng 154 pesos per head ho yun. So sabihin na lang natin na araw-araw, 24 hours, mayroong bumabiyahe dito, tumatawid na sabihin natin 1,000, pinakamadalang ngayon. Kasi Luzon, Mindanao, yung tsaka Visayas, kinikater nitong pantalan nila dito sa may Matnog Port. So 154 pesos ang pamasahe. I mean yung sa Montenegro, terminal fee na 30 pesos. Tapos yun, basta may mga fees marami, So malaki yun, pera din yan. So syempre doon kukuha ng taxes itong Alin, Northern Samar, diba? Yung municipality nila. So tansya ko, tingin ko isa lang to sa rason or kumbaga sapat na siya na rason para umaasin sa lalo yung municipality. Dati kasi na ako yan dito way back ng 2009, 2010 sometimes, nung 2 taon na yun, talagang nakikita ko yung lugar nila na maganda na talaga siya. Tapos na napag-alaman ko kasi meron akong mga kaibigan din naman ng mga taga munisipyo, sinabi lang na lang to, Noy, 4th income class municipality lang ho kami dito. Okay. So nasabi ko parang paano sila naging 4th income class municipality lang na marami namang mga commercial establishments, medyo alive and lively naman yung mga commercial businesses. Okay naman yung kanilang pantalan, may mga dumadaan naman lagi. So ibig sabihin pag may dumadaan palagi, ibig sabihin nun hindi mananamlay yung industry ng yung mga barko, mga transportation industry. May mga dumadaan ng mga sasakyan, siyempre gasolina yung mga pasahero, di ba? Kumakain, nagugutom, nagkakarinderya, restaurant, namimili ng mga pasalubong, souvenir items at kung ano na pang mga pinagkakagastusan ng mga biyahero dito sa Port of Alin. And let me know in the comment box mga taga-Alin kayo yung mga kasagot na aking tatarungan. How come na yung ibang municipality ay nagiging first income class municipality na mula sa 5th class, naging 4th class, naging 3rd, 2nd, hanggang naging first income class municipality. Ang iba ay naging syudad pa talaga, So how come itong inyong munisipyo ay paatras yata ang kanyang takbo, from 4th income class municipalities ngayon ay nagiging 5th income class lang siya. So ang mayor dito ay si Arturo Dubongco, tapos si vice mayor Arturo Dubongco, si Paul Dasa naman ang kailangan representative, and yung kailang governor ay si
Sino yun? Parang ibang apelido, hirap basahin. Anyway, meron silang revenue na 129 million. Ang liit ng revenue, no? 129 million. Okay, meron silang assets 341. Okay, million. Expenditure, okay, meron silang 123. Bakit ganun? Ang kanilang revenue 129, ang expenditure 123. Ba't ang laki? So in short, ang natitira sa revenue nila ano na lang, nasa 1 million, no? May totoo ba to? No, paano nangyari ito? Meron silang expenditure, gastos ng munisipyo nila ay 123 million, samantalang ang revenue 129. Nasa 5 million lang yung parang net income. Anyway, sila siguro maraming tinggi sa mga nanonood at pagpatuloy na natin yung ating review sa Montenegro naman na barko papuntang Matnog Port. Okay, so hindi pala siya kagaya sa Samal na kang manatili sa barko, sa bus na yung sinasakyan o sa yung service na sinasakyan. Kumbaga, habang lolan ka sa bus ay pwede kang habang ang iyong bus ay lolan sa barko, pwede kang sumakay sa loob nito. So dito ay hindi. Dati naman noong sa trabaho namin from Alin papuntang Matnog, lang kami, sumakay lang kami per head lang, Tapos pagdating sa may Matnog, sakay ulit kami ng bus papuntang Legazpi City. So ito yung loob ng barko. Malaki syempre. Pero alala ko dati mas malaki yung dati. Hanggang 4th floor ang barko. Ito parang hanggang 2nd floor lang. Siyempre dahil nga sa vlogger tayo at gala, itutur ko kayo. Amoy tae. So, ang baho dun. Amoy tae. So, dito tayo. So, ganun din, amoy tae din yan dyan kasi parang papunta ka ng pababa ka ulit sa may wala. Ito lang yung natin. Magiging espasyo, no? Dito lang tayo. Tsaka meron pang roof deck. Tara, sama tayo sa roof deck. Kasama ng kasama sa tour natin to. Yan, papunta silang Manila. Kasi mahirap sa probinsya, no? Walang asinso. Pasalamat na lang tayo mga taga Mindanao kasi ang dami nating mga opportunity para kumita. So kung taga Region 11 ka, meron tayong Metropolitan Davao, ang daming mga job opportunities. Kung taga Soxargen ka, merong Jensen, dami yung doon. Napaka daming mga canning industry. Okay ang buhay doon. Kaya paano, hindi man kalakihan ang sahod kumpara sa Manila, pero at least may sasahurin ka dahil may canning industry. Sa naman, ikaw na may taga Northern Mindanao, so merong Cagayan de Oro City, marami ding mga job opportunity kasi mayaman din ang CDO. Lalo na ang Zamboanga Peninsula, pwede ka pumunta ng Zamboanga City para magtrabaho. Canning industry din ng Zamboanga. And go rubber capital. Kung ikaw na may taga Caraga region, pwede ka rin pumunta ng Butuan City, pwede kang pumunta ng Siargao, Butuan City para magtrabaho, pero parang wala masyadong mga industrial plants and mga basta pwedeng ewan ko lang kung anong meron sa Butuan City. Pero pag sinabing punta kang Siargao, pwede ka magtrabaho doon, magtinda ka ng mga ice candy kagaya nung si Brianna Course, yung naging vlogger siya. Isa siyang American tourist sa Siargao Island na naging
Naging residente siya for 3 years. Nagtitinda siya ng ice cream at kung ano pa sa Siargao. Di kumita. Nakapag ano na, bakasyon na sa Pilipinas, kumita pa. Sa saan pa ba, no? Ano ba ang lugar? Soksargen, yun na nga, Jensan. Tsaka kahit hindi ka mag-Jensan, no? Ang daming mga, ano, pulumulok, di ba? May mga pineapple plantation, Cotabato. So, napakaswerte ng mga taga Mindanao kasi ang dami nating mga opportunity, mga job opportunity. Hindi na kailangan pumunta ng Manila para magkatrabaho. So, dito sa Samar and Leyte, I doubt, no? Kung meron silang ano dito. Siguro, ano, magtatabas ka ng tubo sa ano, sa Ormoc. So, di ko alam sa ibang lugar, no? Sa Tacloban, ano bang meron? BPO, syempre may BPO sa Tacloban. Tacloban Palo, Leyte. So, dito naman sa Samar Island, hindi ko alam kung anong pwedeng pagkakakitaan ng mga tao. Base sa akin man nakikita ng mga bahay-bahay, kabahayan sa gilid ng highway, parang mahirap yata mamumuhay doon. Parang wala silang ano, pagkakaabalahan. Walang makikitang kuprahan, di ba? Walang mga nyugan, sagingan. Alam niyo yon, sa Davao Region, dami nating sagingan. Di mo na kailangan pumunta ng Davao City. Kasi ang dami mo namang mga pwedeng pagtrabahoan sa banana plantation, Tadico, mga gano'n, no? So, sa Visayas naman, sa Cebu, yun din, no? Swerte din ang mga taga Cebu. Ito pa, no? Swerte ang mga taga Panay Island, taga Bohol. Kasi meron talaga silang ano din. Kapag sa Bohol, ano lang, tourist industry na talaga yung bumubuhay nila doon, no? So, taxi driver, pongbak driver, and empleyado sa mga hotels and restaurants. Massage, yun, pwede, no? Ano pa ba mga pinagkakitaan sa Bohol? Except sa tourist money. Sa tourist, di ba? So, di ko alam. Sa Cebu, marami, no? Pero silang mga pizza, misa, mga Economic Zone Authority. Exclusive, no? Mayroong mga paggawaan ng relo. Marami, paggawaan ng kung ano, mga Mandawi foam, no? Sa Mandawi. Pero sa Lapu-Lapu. Panay Island, meron din silang BPO. So, Iloilo City, Boracay, tourist spots, no? Tourist money, bubuhay ng mga tao doon. Hindi na kailangan pumunta ng Manila. So, ito mga taga Samar, so far, sila talaga yung ano, Samar Leyte, sila talaga yung nakikita ko na lulan lagi ng mga bus papuntang Manila and vice versa, no? Uwian kapag holiday or uwian kapag Pasko, New Year. Tapos iba ay ano na, makikipagsapalaran sa Manila para magtrabaho. Pero ako yung nagtataka, bakit sila magbabas ay ang layo? Mahal, ha? Gaya nito, for example, papuntang Manila, 1,000, sabi natin ano, nakalimutan ko pala kung magkano. Sarsogon na lang, no? Basta 1,500, 2,000. Ano na yan, aeroplano na yan. Kung ibili mo ng ticket yan, 1,213,11. Makapunta ka na ng Manila yan. Nasa isang oras lang. Nasa Manila ka na. So, mas nakakatipid ka ng oras. Time is gold, ha? So, mas mahalaga ang oras kumpara sa pera. Diba? So, okay tayo dito. Thank you for watching. So, yung mga dating barkong ating sinasakyan na mas matataas, na barko talaga siya, literal. So, ngayon, hindi na siya ganito. Parang semi-barge na lang siya. Or barge talaga siya, no? Malalaking barge. Just like yung barge natin ng Davao to Samal Island. Dumaguete. Okay. Okay, so, ano na, no? Depart na tayo. Wala na tayong ano dito. Wala na makakapigil sa atin dito, no? Kundi ang alis na talaga tayo. Pabicol na. Tingnan mo, baka so, ano tayo, no? Disembark.
So experience ko pa rin ito dati one time na nakakatakot yun, no? December 2011, 2010. Grabe yung ano, yung talagang halos kalahati na ng ano, no, ng barko tumumba. Grabe yung lakas ng ano nung alon. So ang ginawa nung ano nung captain, parang pinatay ata ang makina, hinayaan na lang na ano rin. Tapos doon na lang pinaandar ulit nung muntik ng mabangga sa, kasi dito sa area na to, dito may isla na hindi isla yung parang ano, parang mga ano lang, parang vanishing island gano'n, no? So yun, pinaandar niya ulit kasi kung hindi niya talaga paandar yung makina ano sa susuwayin, no, or sasalubungin yung alon, mabangga kami. So mas problemado yun. Grabe, bagyo kasi yun December, palibasa December, malakas ang hangin. Okay, so we're halfway there. Kasi yan na yung ano, Matnog, Sorsogon. So yan yung port nila dyan. So nakalagay yan sana araw, no, para makita natin yung ano, yung welcome to Luzon Island, or Island of Luzon. So halfway na tayo, no, papunta dyan. Tapos ito naman yung ating pinanggalingan na Allen Port of Northern Samar. Allen Port, Matnog. I mean Allen Port, Northern Samar. Ito naman yung Matnog Port, Matnog Port ng Sorsogon. Yan. So isa na yata to sa may pinaka busy na port sa Pilipinas. Ito lang ba naman ang ano, pinaka gateway sa Luzon from Mindanao and Visayas. Ito yung ano, portal, no, papuntang Visayas and Mindanao. Kaya isa to sa ano, pantalan na very useful, gamit na gamit. So ilang milyon, no, hundreds of millions na katao ang nakadaan dito. Matnog, Municipality of Matnog, Sorsogon Province, Bicol Region, Philippines. So yun na nga, no, bali kung ang Cagayan de Oro City is the gateway to the Mindanao, ito namang ano, Matnog, Port of Matnog is the gateway to Luzon, to Luzon Island, no. So mga ano, gateway to the island of Luzon, and also the port na, or ano, nagdadala sa ibang dimension ng Pilipinas going to Mindanao, southern part of the Philippines, Mindanao and Visayas. So napakalaking tulong nito para sa mga taga Surigao, taga Butuan, Surigao na lang muna, Surigao, Davao, Leyte, Samar, and yun, no? Napakalaking tulong itong ano, port na to, kasi dito nga dumadaan lahat yung mga taga southeastern part of the Philippines. Mali ba? Northeastern part of the Philippines. So yun nga, it's Davao region, Caraga region, Eastern Eastern Visayas region. Yun. So ito yung talagang ano natin ginagamit pang traverse, no, in and out of
Luzon. In and out. Papasok, palabas. Napalaking role ang kanyang ginagampanan. Roro. Kahit pa napaka-affordable ng Cebu Pacific, still marami pa rin nagpapatronize sa Roro mga bus kasi siguro hindi sila marunong mag-book ng ticket, o di kaya mayroon silang takot sa height, o di kaya mas nai-enjoy nila yung travel by land. So yan yung mga tao dito. Ito ay lola ng mga bus, no, ng kahit samot-saring mga bus company. Parang Eagle Star yata, di ako sure ha. Oo nga pala, tapos na pala yung Eagle Star, nakaalis na pala, mas nauna. So DLTV dalawa, tapos di ko alam kung ano pa yung iba dyan. So ito ay galing Mindanao, Leyte, and Samar. Mga tao dito. Tara, baba natin. Tingnan natin yung yung mga bus. Falling Star. So ito yung mga sakay dito. DLTV 550, DLTV 1845, 1848 rather. So yun yung sinakyan natin na bus. And mga container vans. Hindi ko alam kung anong mga karga nito, no? Pero baka mga perishable goods. So ang bus dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun, naalog.
So pahirapan para talaga dito, no? Struggle is real. Kasi sikip ng daungan. So kailangan talaga precise ang pagkadaong. Hindi kagaya sa atin sa Davsam na Davsam tsaka sa Ferry Wharf natin sa Davao, Samal, na okay lang kahit medyo ayun, babangga. Okay. So, sa atin sa Davsam and Davao Ferry Wharf, di baling lumagpas, no, sumobra kasi nga malapad, spacious yung natin, gulpo, tsaka maliliit lang yun, no, yung ating barge compare dito. Tsaka ang daming barko. Vendors. Ano yan sila, para saan? Mga bus ba sila o sa mga seaman? Ayun, sa lobby. So paano lang siguro kung mahangin, no? Tapos malakas yung alon, pahirapan talaga to dito. Itong barko natin sa Pilipinas, local shipping lines, ano to, no? Parang stepping stone ng ating mga kababayan. Marami akong nakikitang mga content sa Facebook na yun nga bali, bago sila naging international seaman or seafarer, simula muna sila dito sa Pilipinas, ha? Kaya kumbaga parang payo nila sa mga baguhan, okay lang yan, kumbaga normal or okay lang yan na dito muna sa Pilipinas, yung pinaka first job, kasi ano yan kumbaga parang experience, kasi hindi naman kasi lahat daw diretso international. So yun yung tinutukoy ko sa inyo na barko na madalas natin sinasakyan dati, Matnog Alin, na mataas, so sila yung first and second owner. Yan, okay. Area na area. Kinalaga na ng tali. Okay. Ano yan? Rasyon? Okay. Dahan-dahan lang, no? Ingat. Extra careful. Ito yung una, wing van. Wing van, okay, DLTV. Okay, first owner, DLTV. Cargo Express.
DLTV. Sunod yung ating service. Yan, DLTV 1848 Katbalogan, Samar, Pasay City. So sasakyan muna bago tao. Sa atin kasi sa Bards, sa Samal, tao muna bago sasakyan or sabay. Okay lang din naman yung gawa nung magkaiba naman ang lane. Mayroon talaga exclusive na pathway para sa mga passenger, mga tao. Okay. Wing van ulit. Okay, wing van ulit. Grabe halos bibigay ng kanyang backpack. Overloaded. Good luck. Dandahan lang mga boss sa pagmamaneho. Ito DLTV ulit. Katbalogan, Samar, 1851. Okay, DLTV ulit. Katbalogan, Samar, Wenja, Pasay City Skyway, 1854. Daming DLTV. Ayun. Ayan, pinakapogi na bus DLTV na design. 1342 Greyhound 11K. 11K. O, ilan DLTV yan? 4. Okay. Ilaville Tours Philippines. Yan talaga yung mga biyaheng Samar, Leyte. Ilaville. Okay. L300. Sino mayari niya? L300 ng ng Anil sa Kalinan, Davao City. Ito naman ang CIBL Palumpon, Leyte via Tacloban City. Ako, matrasan. Oh. Delikado matrasan. Okay. Ayun, harurot na siya. Maliit lang baka masandwich pa siya. O, ito pala, hindi ko nakita. Universe 2209 is saan galing yun? Leyte. Okay, babaan ng mga tao.
van, mga kotse na. Dami niya, no? Siyempre, Pinoy tayo. Siksikan, di makapag-antay. Para masayahay sana ang buhay. Pag-unahan talaga, no? Daming tao niyan, nasa mga ano to, no? Aabot to sa mga 500 katao times 150. Isang biyahe lang yan, no? So napakayaman ang may-ari nito mga ano, mga cargo vessels sa to dito. Milyon siguro araw-araw. Daming tao sa ano ha? Eastern Visayas and Eastern Visayas, Davao Region and Caraga Region. Araw-araw yun sila bumabiyahe papuntang Manila. So magkano per head? 150 para makasakay sa barko. Milyon. Di sila bababa sa milyon araw-araw. Ganito kalawak, ganito kalaki ang para sa mga sasakyan. Okay, ito yung ate, no? I-love DLTV. So, okay tayo dito. Thank you for watching, no? Yun lang, naipakita ko sa inyo, na-share ko yung ganap nitong ating ano dito, unloading system ng ating barko from Alin, Samar to Matnog, Sorsogon. Makita tayo. Okay, no? So tapos na magano, unloading lahat. Load na ng barko. So uwi na tayo. Move na tayo. We are moving, heading to Sorsogon City. So welcome to Luzon Island.